Hello mga ka-mindset, kumusta? Napapansin niyo ba na maraming mga business ang nagsarado ngayon? Or maraming business ang hindi nag-prosper or nabagsak? So, ngayon, pag-usapan natin or kung isa kang gustong magnegosyo, well, panoorin itong video na to at marami kang matutunan. Okay? So, ang pag-intindi kung bakit nabagsak ang negosyo or hindi siya nag-prosper or bakit nagsarado yung ilang tindahan ay makakatulong talaga ito sa pagpapalago ng negosyo mo kung meron ka ng negosyo or kung gusto mo pang magsimula sa negosyo, makakatulong to. Marami kang matutunan or makikita mo marami kang matutunan na leksyon galing sa mga eksperto at successful na negosyante. Okay, so bago ang lahat, ako magpapakilala ko. Ako nga pala si Rosely Dagsa, isang entrepreneur at maraming kakilalang mga negosyante or may-ari ng business consultancy na merong experience, personal experience mismo din sa pagnegosyo at meron ding personal experience sa pagkabagsak ng negosyo. Ilang beses na nabagsak sa negosyo. Okay? So, isa din akong content creator, passionate of making valuable content para ma-share sa lahat. Sa aking journey ng failures, ng pagkabagsak or sa Bisaya, kapakyasan sa negosyo or sa Tagalog, pagkabagsak sa negosyo, I still have continuing pagpapatuloy or sa Bisaya, pagpadayon sa pagkatuto, continuous learning, no, sa pag-adjust sa negosyo. So, every day is an adjustment. Yun ang sinasabi ko sa mga tauhan ko. Every day is an adjustment, no? Dahil ito ay business. Hindi ito kagaya sa kung nagbiyahe ka, alam mo na kung saan yung destination mo. Ang business is unpredictable minsan. Di mo alam anong mangyari. Okay, so I still have learning every day in my business journey. Ang journey na to natin ay nagtuturo siya every day. At a part of failures, yan ang nagtuturo sa atin ng mga leksyon. Kaya dapat hindi tayo natatakot. So, yan ang sinasabi ko sa mga worker ko, yung naiintindihan nila. Kaya nga hindi magkakaintindihan minsan yung worker at saka may-ari. Kasi magkaiba. Magkaiba yung mindset nila, magkaiba yung mission, magkaiba yung goals. Kaya hindi talaga, parang parang kontrapolitiko minsan. Yung may-ari at saka yung empleyado. Kaya napaka-importante ito. Parang life. Ang business ay parang buhay. 'Di ba? Meron kang mission and vision. So, ganon din sa business. Merong mission and vision. Meron kang journey kung saan ka. So, ganon din yan sa business. So, ang failures niyan ay talagang kulang ka sa work hard. Kaya kung nabagsak ka sa negosyo, then you have to work hard, work in market research, business plan, and financial management. So,
yun, kakulangan sa customer service, ganun talaga, work hard, work hard, work hard, ganun. Focus and execution. So, masaya nga ako kasi marami na akong mga tauhan. Sabi, "Ma'am, thank you so much kasi lumalabas ka na. Maganda, lumalabas ka na. Before, hindi kasi ako lumalabas, nakikipag-usap sa mga tao." Kaya, dun sa learnings ko, na ilang beses na ako nabagsak sa business, dami ko na ring natutunan. Kaya kayo, kung isa kayong tulad ko na ilang beses nang na-failed, wag na wag kayong mawawala ng pag-asa. Bangon, bangon, bangon and learn. Adjust the strategy hanggang sa ma-success ka. No? At ako nga pala ay nagsasabi na sa bawat failures, ito ay opportunity na mag-improve ka for personal growth and growth of your business. Kaya, wag na wag kang matakot sa failures. Gamitin mo to as leksyon para sa pag-improve ng business mo. So, yun lang mga kaibigan. Meron nga pala kaming workshop sa Edumentor Human Resource and Services. Meron kaming workshop for how to start your small business. Kung gusto nyong magnegosyo sa maliit na puhunan, meron kaming maliit na mga tips paano. So, yun lang mga kaibigan. Thank you so much. If you like this video, please do like, comment, and share. Bye for now.